So as a final statement, nananawagan po ako sa mga mabubuting tao pa sa loob ng administrasyon. Maglaban po tayo sa politika, pero wag po natin isuko ang ating common goal of preserving Philippine sovereignty. Hindi po happy ang taong bayan kung paano nila i-handle itong pag-iimbestiga. Nananawagan ako sa ating mga kapwang mga Katoliko. Kung yun po mga namumuno sa ating simbahan, iba po at lihis sa kanila ang dapat gawin. Kaya po ulit-ulitin ko, kahit po kami napabash, ang Pilipino ay hindi po ututo. Sabi nila, ano hindi ututo? Binoto nyo nga. Umaga po sa ating lahat. Ito po si Asla Bindaldain, Membership Committee Chairperson of PDP, and we are welcoming you here to the kapihan sa PDP. So, bigyan ko lang kayo ng history sa PDP. No, matagal na namin ginagawa ang breakfast forum, ang tawag namin noon. So, we started even in 1980s with our breakfast forum, and nag-iba-iba na kami ng venue mula sa ano yung hotel na nandyan sa Lucas Boulevard before Diamond. Doon kami nagsimula eh. Tapos nalipat kami sa Gloria Maris, nalipat kami sa Harborview Restaurant. Now that we have here the center of our our headquarters, kasi dati maliliit lang yung headquarters namin and we cannot accommodate the press. So here in our Doña Elena, our headquarters, we can accommodate the press, and we have renamed the breakfast forum to Kapihan sa PDP. This is intended to have a forum, talk to the media and talk to the people about the issues, the current issues of our country that we are facing. So today, kami po yung mga na-assign for the lunch. You will be seeing other officers and siguro mga ordinary people from different sectors in the coming kapihan sa PDP. So we are planning to hold this bi-monthly. So para sa ating media, abangan nyo na po itong aming kapihan sa PDP. You are all welcome to come together with us as we discuss current issues, make our point of view known to the people, dahil mahalaga po na lagi tayong nag-uusap, and we are very happy that we have here both the mainstream media as well as the vloggers na present sa ating launching of the kapihan sa PDP. So welcome, magandang umaga. This is a great day for the Philippines dahil nandito pa kami para ipakarating sa inyo kung ano ang mga issues na dapat natin pagtuunan pansin. Magandang umaga po, po si Atty. Jimmy Bondro, Chairman po ng PDP Arbitration Committee. We'd like to welcome our mainstream media and our vloggers. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nakapagkapi na ba kayo? 20 pesos na nga. Pero para sa inyo po ngayong umaga, libre po yan dahil po sa inyo panahon. Maraming salamat. We're here. Para po tayo ng ating kain para po sa ikabubuti ng ating bayan. Napakalinaw naman po na marami pong hinain ang taong bayan ngayon. We are here, Atty. Raul Lambino and I, being legal representative somewhat of the PDP and our former Yusek Asla. We are here not to incite. Malino po kayo. We're not here to incite. Rather, we are here to call on a peaceful assembly, no? To petition the government for redress of grievances. Hindi po masaya ang taong bayan. Napakalinaw naman po. Hindi naman po tayo natutulog sa loob ng kuweba. Napakalinaw na hindi maligaya ang taong bayan. What we want is to provide an avenue similar to the avenue created by the INC. No? We want a sectoral representation of that. Kasi religious po yun eh. We're creating a sectoral representation nung hinaing na yun ng taong bayan. So that it is not limited by religious denominations. Ang gusto natin ay mag-create ng isang avenue na makakapagsalita tayo ng mapayapa. Okay? Salamat po sa iisa kong fans dyan. At finally, of course, we will be opening the floor for questions after Roland Bino. Gusto lang po natin linawin. This has to be made clear. We are not inciting. Yun po kasi lagi ang panlaban ng mga taong nakaupo. We are not inciting. Granted, there are some people, personal liability na nila yun, no? Kung meron silang mga mali na pinapahayag. Pero in general, itong mga rally nito ay panawagan po sa gobyerno na ayusin po nila ang kanilang kwadra. Dahil po ang taong bayan ay nalulunod po tayo at pinapatay na po tayo bunga po ng mga krimen, alleged, di umano ng mga krimen na ginawa sa ating budget. So pag-usapan po natin isa-isa matapos po ang mga pambukan na pahayag. Salamat. Thank you, Atty. Jimmy and Yusek Asla. So magandang araw, magandang oras sa lahat ng mga kamaka sa buong kuntusan ng buhay naroon ngayon. Nasabi na po ni Atty. Jimmy at ni Yusek Asla dahil kung bakit tayo ay narito ngayon sa PDP kapihan ba ang tawag mo rito? Kapihan sa PDP. Gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na pagkatapos ng undas, lahat ng tao, lahat tayo, lalo na Pilipino, naghahanda na sa Pasko at Bagong Taon. Ano man yung mabigat na mga problema ang hinaharap natin, kung minsan ay isinasantabi na natin dahil lahat ang interes magkaroon ng isang masaya at maligong Bagong Taon, masayang Pasko at maligong Bagong Taon. Pero importante po mga dinamahal ng kababayan, huwag nating kalilimutan yung kasalukuyang dinaranas ng ating bansa. Hindi man po tayo makadalo sa mga pagtitipon, tinatawag, katulad ng darating na 16, 17, 18, at meron pa yata sa 28, 29, 30,
Hindi ko lang alam kung alin dito ang natutuloy. Kung hindi man po tayo personal na makadalo sa mga pagtitipon na ito, lahat naman po tayo, meron na po tayong hawak-hawak na cellphone, smartphone, naka-internet tayo, free wifi. Pwede po kayong sumali, makilahok, manawagan, magsalita, magsabi ng inyong kaisipan at saloobin sa social media. Ano man po yung gamit ninyong platform, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, lahat sabihin po ninyo ang inyong nararamdaman. Huwag niyo pamabayaan yung pang-araw-araw na pangangailangan po ninyo at yung paghahanap buhay po ninyo para maging masaya itong Pasko at bagong taon kahit na. Alam naman po natin yung kinasasadakan ng ating bayan ngayon. Dala na rin po nitong mainit na issue ng korupsyon. Hindi naman po sa flood control projects dapat ang pag-usapan natin dito. Lalong-lalo na rin yung mga korupsyon sa ibang ahensya katulad po ng Bureau of Customs, BIR, sa Department of Health, mga iba pa pong ahensya. Pero sa ngayon, itong panawagan ng grupo ng malalaking religious organizations ay natutuon dito sa nangyayaring sistema ng pag-iimbestiga. Hindi po happy ang taong bayan kung paano nila i-handle itong pag-iimbestiga. Dahil nakikita ng taong bayan, nakikita natin na itong investigasyon na ito ay hindi natutuon doon sa katotohanan na mapanagot ang totoong mga naisala. Yung mga malalaki ang kinalaman dito sa korupsyon, sa pagkontrol, ay hindi po naisisiwalat, bagkos ay napagtatapan. At ang focus na pupunta doon sa mga maliliit na mga taong involved, mga contractors lamang at mga mabababang opisyal o empleyado ng Department of Public Works and Highways. Maliwanag sa atin lahat na walang mangyayaring budget, walang maisisingit na proyekto sa budget kung wala pong pahintulot ang mga mambabatas. Alam naman po natin yan. Magmula pa po noong 1987, nung mag-umpisa itong bagong konstitusyon at Kongreso ng Pilipinas, lahat ng mga proyekto na isisingit sa budget, hindi po kagawan po yan ng mga kontraktor. Hindi po kagawan po yan ng mga ordinaryong opisyal ng DPWH. Kagawan po yan ng mga mambabatas. Kung sino man po sa kanila, yung mga nagsingit, nag-upload, at nakialam sa execution ng mga proyektong ito, kilala po natin sila. Pero ayaw po nilang pangalanan doon sa mga nagaganap ng investigasyon. Ako nung una, ang taas-taas ng aking trust and confidence dito sa ICI, nung makita ko yung composition, lalong-lalo na nung nandudun pa si Mayor Benji Magalong. Pero nung lumilipas yung mga araw, linggo, lalong-lalo na nung sinabi nilang hindi na po yan open for public yung investigation sa kadahilanan daw na ito ay magiging parang trial by publicity. Kami ni Gini, kami mga abogado, pag sinabi natin trial by publicity na isang pala yung kaso sa korte at doon sa korte, pag nagkaroon ng pagdinig ng kaso, yun ay trial by publicity kung open sa lahat ng media. Trial na yun eh. Pero ito, investigasyon pa lamang ito. Dapat public investigation, open to the public, open sa media kung ano ang nangyayari sa investigasyon. Siguro gusto nilang pagtakpan yung investigasyon kasi nga, meron silang nakikitang talagang totoo at sino ang dapat managot. At nakikita nilang mamimiligro ang pamahalaan o yung administrasyon kung mapapanagot na ituturo doon sa mga taong sangkot. This is not trial by publicity. This is in consonance with the requirement of the Constitution for transparency and accountability in the performance of public service. At siyempre, alinsunod din sa ating karapatan bilang mamamayan na tinatadhana rin po ng ating saligang batas, we have the right to information. We have the right to know what's happening in our government. Yun ang essence kasi ng tinatawag natin sovereignty. Magbayad tayo ng buwis, obligasyon po natin yan kasi nakalagay din po sa saligang batas yan. Pero kaakibat ng ating binabayad ng mga buwis at pagtupad sa ating obligasyon bilang mamamayang Pilipino, ay dapat po malaman natin kung ano at paano ginagastos itong mga perang binayad nating mga buwis. And that is guaranteed in the Constitution. Taxation without representation is something that is not permitted in our system. So yan po mga minamahal na kabaka, mga kababayan, na po kaming sumagot sa inyong mga katanungan. Tinahin po kung ano po yung marites o chismis na gusto kong malaman. Maraming salamat po. Who wants to go first? Sir, pwede mo tanong. Sige, Pat. Sir, Kevin, sir, Pat Santos. Sir, tanong, sir. Ano? Yes, yes. Magandang umaga, sir. Pat Santos po, Kevin. Sir, tanong po dito. 17, 18, 19 yata yung nasabi. 16 to 18. 16, 17, 18. Sir, kasi po mga religious na ito, panig niyo po ba? Kasama din po kayo sa sa ibang lugar din po kayo para ma-distinguish yung sectoral at saka yung ano. Yung sinabi niyo sir kanina, religious. Ang amin po kasing panawagan, gusto namin ay tumawid sa lahat po ng mga kader ng ating lipunan. So, kung saan po nila gustong pumunta, basta po sila ay nakikisa dun sa panawagan sa ating gobyerno na ayusin ang sistema, pumunta po sila. Meron lang very gray distinction dahil ito po ay sa amin ay sa pamumuno ng sektoral. Samantalang yung sa kabila po ay sa pamumuno ng religious denomination. Pero yung dadalo, wala akong kaso. Kahit sino po, yung dadalo. Siyempre, protestal dito sir. Ang ano, nung nakaraang September 21, cover kami sa Maynila eh. Parang yung mga nag-grabe, mga Gen Z na sinasabi nila mga pagkakas.
hindi welcome yung pro-TDS, yung pro-reaction na, sir. Kalimutan na po natin yung September 21. No? Hindi naman po dahil sa we are diminishing the importance of it. No? But because it was clearly unclear. Tama. Ambiguous yung panawagan dahil po na lumok na umak. Dahil lang po sa hindi naman nagkais sa mga tao sa kanilang mensahe. So tawagin na lang natin itong November 16 na Take 2. Na tayo po ay nag-ilinaw ng ating panawagan. Let us consider September 21 na without malice na lang. And consider it as the first step. And this is the second and hopefully the more effective. Pero isa, rally talaga, protesta ng taong bayan. Rally po ito. Rally po ito, malinaw. It is a petition to the government for redress of our grievances. Talagang at ang hinaing natin, very clearly sinabi ni Atty. Lambino na hindi pa po tinatawag man lamang ang dapat tawagin sa mga investigasyon. So kahit sino po ang hulihin natin dito sa baba, pag hindi natin kinuha yung mastermind, alam po ng taong bayan na tutuloy lang ng tutuloy yung systemic corruption. So kailangan po natin tanggalin yung ulo kung sino man po yun. Hindi, alam ko po, iniisip nyo na pinagtutukuyin natin either ang Pangulo or ang dating Speaker. Pero it's not necessarily them. Pero kailangan po, well, with due regard to presidential immunity. No, absolute yan eh. So doon tayo sa susunod, sa Speaker of the House. Kailangan po siyang tawagin. And I respect him, I respect his position, but why is he not being asked? He should be asked about the blanks in the budget, tungkol po dun sa mga parang unconstitutional na mga pork-barrel elements of the budget. Sagutin po sana niya. Dahil kung hindi po, ito nagiging resulta, nagiging motok ang taong bayan. Thank you, sir. Yeah. Gusto ko lang susugan yung tanong sagot ni Atty. Jimmy. Una, ako, saradong Roman Catholic po ako. High school pa lamang po ako, nagsisilbi na sa simbahan. At hanggang ngayon, nananaig pa rin yung aking pagiging tunay na Katoliko. Pero sa aking nakikita nitong mga nagdaang mga araw, para bang yung aking relihiyon, masakit sa kalooban ko madama ko na hindi ko nakikita sa mga namumuno ng aking simbahan yung tunay na panawagan sa kalinawan, katapatan at katarungan nitong issue ng korupsyon. No? Transparency, accountability, and justice. Ang nabasa ko na naging pahayag ng aking simbahan, nananawagan ng pagbuo ng Truth Commission upang imbestigahang mabuti raw yung nangyaring drug war nung panahon ni Tatay Digong. Matagal na pong iniimbestigahan yan, inimbestigahan na po yan ng katakot-takot, nadala na nga sa Netherlands sa ICC si Tatay Digong. Bakit yung aking simbahan, ang kanyang inuunang tawagin ay pagbuo muli ng Truth Commission? Alam po niyo nung panahon ni dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, unang-unang ginawa po ng mga dilawan na pamahalaan noong 2010, maglabas ng Proclamation No. 1 creating the Truth Commission para panagutin si Gloria Macapagal Arroyo at yung mga ibang mga opisyal ng pamahalaan niya na sinasabing napakakurap nila. Pumunta kami sa Supreme Court, ako mismo nagpunta sa Supreme Court, kasama ko si Tatay Yumao, kaibigan natin, Congressman Edsel Lacman. Question natin yung legalidad ng proklamasyon na yun. Nanalo tayo sa Korte Suprema at sinabi ng Korte Suprema yung pagbuo ng Truth Commission para imbestigahan lamang si Gloria at yung mga iba pang mga opisyal ng kanyang pamahalaan was unconstitutional kasi violation po yan ng due process and equal protection of the law. Ngayon, mainit na mainit itong usapin sa korupsyon na nangyari dito sa flood control projects. Bakit yung aking simbahan hindi nananawagan para imbestigahang mabuti itong korupsyon, para magkaroon ng kalinawan, magkaroon ng katarungan, no? At magkaroon ng katapatan itong mga namumuno, because katapatan sa serbisyo publiko ay mahalaga. Public office is a public cost. Sinabi natin, pero ako talagang dismayado dito sa ginawa po ng aking simbahan. Kaya natutuwa naman po ako itong mga ibang mga simbahang malalaking katulad po ng ating Iglesia ni Cristo, itong Jesus is Lord, itong grupo ng KOJC at iba pang mga sektor ng religion na sila po ngayon ang nangunguna at namumuno dito sa gaganaping titipon sa November 16, 17, 18. Ako po yung nakikiisa sa kanila. Katoliko po ako pero sasama po ako sa kanila. At nananawagan ako sa aking mga kapwang mga Katoliko. Kung yung po mga namumuno sa ating simbahan, iba po at lihis sa kanila ang dapat gawin. Hindi ko alam kung sasama po kayo sa gusto nilang mangyari. Truth Commission sa drug war o dito sa totoong pagtitipon ng taong bayan para sagutin yung nararamdaman natin, kagutuman. Dahil kung meron pong korupsyon, ang kahirapan nandiyan, maraming Pilipino ang nagugutom. Lahat po tayo dito ngayon at lahat po kayong nanonood, nakakaranas po kayo ng kahirapan. So yun lang gusto kong linawin. If ako ay nananawagan sa aking mga kapwa Katoliko, sumama po tayo sa 16, 17, 18. Hindi man po tayo makapunta doon sa Luneta, meron po gagawin pagtitipon po dito sa may EDSA Shrine. Andi dyan po, sa People's Power Monument, dyan sa EDSA, at ando doon po tayo. At kung gusto po ninyong mapakinggan po ang inyong mga boses at tinaing, ay sabi ko gamitin po ninyo ang inyong cellphone, social media platform, ang inyong pong magiging gamit upang maipahayag ang inyong salubin. Maraming salamat. Sir, paano ka? Sir, Jimmy, after po siya, i-deal ka niya. Sir, ito na lang. Isa itong inaabangan na tanong, sir. Sa component ninyo ba, sir, sa grupo nyo,
May kasama pang military. Kasi may sinasabi na merong kudita, ganyan. Para malinaw lang yung area, sir. Sige, unang-una, no, kami ay nag-aanyaya sa inyo na sumama sa 16, 17, and 18 bilang individual, no, na naniniwala na kailangang managot ang dapat managot sa korupsyon, no? Wala tayong dapat sinisino. With regards to the composition, kasi dalawa po yun, ang pinapangunahan po ng INC is the Luneta Rally. Ito pong nasa People's Power Monument is by the United People's Initiative, kung saan ang composition niya ay mga lahat, no, ng taong bayan, different organizations and other religious groups. And kami naman ay sasama dito sa People's Power Monument bilang mga individual, no, at nananawagan na rin kami sa aming mga kapartido who believes in transparency, justice, accountability na sumama. Kasi ito po yung kailangan natin, yung tunay na boses ng taong bayan. I believe, in fact, na yung mga magsasalita during the rally at the People's Power Monument ay mga ordinaryong mga mamamayan at mga sa different sectors manggagaling. So, in fact, baka kami hindi nga magsasalita dyan kasi hindi naman kami talaga yung organizer dito, no? PDP is not the organizer, pero kung iimbitahan nila kami, of course, we will join them, no? I believe they are going to also hold press conference also about that event, no, kasi yung UPI. It's 3 days, walang uwian po. Oo, so ihanda nyo na po yung sarili ninyo. Pagsasali kayo doon, magdala kayo ng baon, magdala ng kapote, magdala kayo ng tubig, banig, para nandoon tayo because we really need to express to the fullest yung galit natin. Ito, natatawa ako kasi sabi ni Yusek Claire Castro kahapon yata, I hope hindi totoo, pero sabi niya, kaya daw walang makita na problema sa flood control project sa Davao dahil hindi pa daw binabaha ang Davao, kaya dapat bahain ang Davao para daw makita yung nangyari. Siguro, kailangan yatang lumahid muna ni Claire Castro at magdasal, kasi she is wishing something bad to happen to the people of Davao just because wala silang nakitang mali sa flood control projects sa Davao City. And we are hoping also, kasi tomorrow magre-resume yung Blue Ribbon Committee. Ito lang nakakatawa, no? Ako, I believe, military naman si Senator Lacson, paumanhin po sa inyo, Senator Lacson, pero nakita talaga natin na taktika lamang niya yung pagre-resign niya para walang mangyaring investigation during the 1-month break of the Senate and Congress na investigasyon tungkol sa So, maraming pwedeng gawin para nagkaroon ng, during the break na walang investigation ng Blue Ribbon, nagkaroon ng sunog sa DPWH, di ba? And nakakalungkot lamang na marinig natin yung balita that yesterday, isang back chairman ng Sorsogon ay nagpakamatay, no, sa DPWH. We are nakikiramay tayo sa pamilya, hindi iba-iba ang kakayanan ng bawat isa sa atin how to handle problems. Pero ako bilang babae, bilang isang nanay, nalulungkot para sa parents at sa family ng taong ito na why does it have to happen na meron pang magpakamatay before we even realize na dapat tayo taong bayan, ipakita na talaga natin ang galit natin sa korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Good morning po sa ating mga nagigiting na nasa harapan natin. Ako nga po pala si Ferdinand de los Reyes, OFW Advocate Leader at the same time reactor and blogger ng DDS, hindi lang babahin. Tanong ko lamang po, kasi tila meron konting kalituhan para sa ating kaisipan na ang panaragan ng iba ay hanggang doon lamang sa investigasyon na hanggang kasi hindi pa nga umaabot ng Martin Hernandez. Ang gusto na nila hanggang doon lang. Kasi para po sa atin, ako po ay makikisa sa panaragan na ito at sa suporta ng buong puso kahit kamatayan, basta ang ugat ang maaalis natin. Ang panaragan po natin dito ay patuloy na pinaka-ugat ng kabunuan. Hindi lang ito sa pinang-korupsyon. Usapin po ito ng kalagayan ng ating bansa. This is not a matter of politics, but a matter of nation and peoples. Ako po ay makikisa dito. Dahil OFW ito ay nalilito na. Kung ano po ito talaga ang panaragan. Ito po ba ay pagpapaalis naman sa hanggang kinasabi ko at kay Hernandez. Kaya ang tanong na mukhang pinagtatakpan. Kasi po lahat ng kabunuan ito, kung hindi po pipirma, natuloy na ito. Kung hindi pipirma, hindi sasalat. Hindi po nagkakaroon ng mga desk project. Dahil ang ugat po ang talagang dapat natin maputol dito. Kung talagang gusto natin ng isang tunay na pagbabago, simulan natin na ang dapat mismo ang Pangulo ay step down. Yan po ang ating prinsipyo, step down. Dahil kapag ang Pangulo natanggal o nag-resign o nag-step down, sigurado na mga nasasama ay mawawala na rin. Ito po ay usapin ng bayan at mamayan. Ang bayan at mamayan sa Siyempre ay nakikisa sa panawagan na tapusin ang korupsyon at magkaroon ng isang tunay na leader na may malasabit, may empathy, may decision making at mayroong pagmamahal sa bansa at mamayan. Maraming salamat po. Yung po ang tanong ko. Ang tanong ko yun ngayon, ano ba ang ating, saan ba tayo sasama? Kasi ang panawagan po talaga, meron hanggang kayo naman tulinagis lang. Ano ito Kasi hindi nila ibinabagay sa sabi ko. May panawagan ng tulingan. Pero para sa akin na, ang panawagan dapat natin, ay ang nagat mismo ay ang natanggal. O hindi na natanggal, dahil hindi tayo nananawagan para patalsikin. Tayo ang nananawagan at nakikiusap na kung maaari para nagwasa ng mga kabunuan, step down. Nung po, nanginguna, ay ibigyan mo na po ang kapayapaan. Binabasa ng buong puso para maiwasan ang isang mga kabunuan. Yun po, hindi po natin pinapatalsik. Siya po mismo ay mag-step down. Resign. Salamat po, Sir Edwin. Salamat po. Nauunawaan po natin siyempre ang inyong bugso dahil po yan po ay nararamdaman ng milyon-milyon ng mga kababayan natin. So, pakinggan niyo po maigi ito, ha?
ito po ay isang uri ng People's Congress. Tama po ba? Dahil po ang mandato po ng ating mga hinalal ay galing po sa taong bayan. Ano po ba, kami bilang representante at yung mga iba pang organizer, no? Kasi kami sa PDP side lang po kami. Ano po ba ang role ng organizer? Ang role po namin ay ang magbigay ng entablado upang marinig ang taong bayan. Ayaw po namin gumawa ng isang event, ng isang show na ang panawagan ay set in stone na sa amin ang galing. Because that is not true representation. Okay? True representation starts with consultation. Kaya if you want to, if a word para dyan sa November 16 to 18, it is a public consultation. Para po malaman natin, kasi po kayo, meron kayong opinion, ang dami pa, ilang milyon pa ang may opinion. Pero sa kanya-kanyang Facebook, sa kanya-kanyang chat group, hindi nagkakaisa. Bakit po natin hindi alamin? Alamin natin, ano po ba talaga ang gusto ng mayorya ng taong bayan? Kung yan po ang panawagan nyo at nalaman natin na wala kayong ibang kasama, wala tayong magagawa. Pero kung yan ang panawagan nyo at nakita natin yung ilang milyon sa kalsada, ay yan din ang panawagan, edi mabuti. At least nalaman natin. Malinaw na. Salamat po. Good morning po. Based media, Insurrect Sur. Nabasa ko na isa sa namusog sa Bisaya pa, si former Governor Chad Singson. May ugnayan ba kayo ni former Governor? Tapos may narinig din ako na gagamitin daw yung mga barko niya. Kung baka sa Bisaya pa, hakot system. May ugnayan ba kayo sa panawag ni former Governor Chad Singson? Thank you. Yeah, maraming salamat sa tanong. Yung PDP laban, ito yung press con natin ngayon, ay wala po kaming direktang ugnayan ang PDP laban as a political party kay Manong Chavit. Pero ako, bilang personal na kaibigan ni Manong Chavit, madalas din po kaming magkausap. Katunayan nga po, mga 3 weeks ago, ako'y naimbita niya sa isang dinner. Doon po ako naghapunan sa kanyang bahay sa may Corinthian. At marami kaming napag-usapan. Marami siyang mga nabanggit sa akin. Kasi tinanong ko, Manong, bakit kayo nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan ng Pangulo? Samantalang magkakasama tayo noong 2016, nung tumatakbo lang Vice President siya. Tapos 2022, sumuporta ulit tayong mga Ilocano. Ilocano rin po kasi ako. May saak na putpuddo na karagkin nyo di paamyatnan. Kaya sabi ni Manong Chavit, kunin po niya sa akin yung mga kadahilanan. At naiintindihan ko yung posisyon ni Manong Chavit. Hindi ko alam kung ano yung partisipasyon ni Manong Chavit dito sa gaganaping mga pagtitipon mula sa 16, 17, 18. Kasi nung nagkausap kami 3 weeks ago, wala pa itong napipitong malawakan at mahabang pagtitipon. Pero sa naririnig ko, sige sabihin natin Marites ito, ay magpapakain siya. Yun ang narinig ko. Magbibigay siya ng tulong para pagkain at inumin ng mga tao na dadalo sa pagtitipon doon sa Luneta at saka dito sa People Power Monument. Kasi malapit lang yung bahay niya dyan sa lugar na yan. So sigurado ako knowing si Manong Chavit ay magbibigay siya ng mga ganyan, suporta, pagkain, tubig, na madalas naman po niyang ginagawa yan kahit na sino po yung manghingi sa kanya kung may mga ganitong mga pagtitipon. Yung tungkol sa kanyang pagpapagamit niya ng kanyang mga sasakyan, kung meron man siyang barko, hindi ko alam kung marami siyang barko o kung meron, o aeroplano o kaya kung ano man para sa hakot o kaya yung mga bus, hindi ko rin po alam yan. Wala po kaming ugnayan patungkol po dyan. So, ang alam ko rin, at hindi ito Marites, ito ay impormasyon, ay marami po sa ating mga kababayan sa probinsya. Doon lamang po sa ating probinsya sa Pangasinan, marami po mga lumapit po sa akin na gusto po nilang dumalo sa pagtitipon sa Kamaynilaan sa November 16, 17, 18. At naghahanap sila ng pwedeng makatulong para sa kanilang transportation expense. So marami po yan. So hindi lang sa Pangasinan yan, sa iba't ibang mga probinsya, lalong-lalo na dito sa Luzon. Marami rin po ako mga kaibigan sa Visayas at Mindanao na talagang sasadyan nila na pupunta rito sa November 16, 17, 18. Kung paano sila makakarating po rito ay di ko rin po alam yung detalye niya. Pero sa aking social media account, sa aking messenger, sa Viber, sa mobile phone, ang dami kong nare-receive ng mga text at nang hihingi ng suporta ng tulong, makarating lamang po sila dito sa Maynila. Dagdag lang ako, siguro dapat yung administrasyon hindi nga masamain kung sakaling mayroong pagkain na pinadala si Chavit Singson. Kasi alam ko nag-21, pati yung mga katoliko at liberal na mga makakalna ay nakakain ng kanyang bus na kanyang na palugaw. Ang lang natin dito sa gawain na ito, dapat tayo mismo ang pupunta. Kasi kumbaga sa kanya, bukal sa kanyang kalooban na pag nakita niya mayroong mga gathering, maraming tao ay magpapadala siya. So wala naman yung kulay si Chavit Singson kapag mayroong mga gathering, meron siyang pinapadala talaga na palugaw, no? And ito lang yung gusto din naming susugan, kasi sa katanungan na like you, galing ka sa Surigao, bakit yung mga gustong pumunta sa Metro Manila para sa rally na ito? Because it is only Metro Manila who has not really shown the kind of indignation against corruption na gusto nating makita. In fact, nakita niya sa pinaka-latest Pulse Asia survey na 3% lamang sa Mindanao ang nag-a-approve sa ng Marcos. And 97% wala na sa either nagbabalang isip o talagang no na. So 3%. Hindi na kailangan mag-rally ng Mindanao o ng Visayas, but Metro Manila, where the seat of power is, tayo na parang natatakot na ipakita kung ano yung pinay natin nararamdaman sa korupsyon na ito.
Kaya ngayon po ang ating panawagan is for Metro Manila and Luzon to show their indignation against corruption dahil ito ay sobrang malawak. Ang dami ng mga namatay, ang daming nabaha, ang daming nalindol. Anong uri ba ng tulong ang nakita natin at handaan ng pamahalaan? So it's not just about corruption, it's also about competence of governance. Good morning po. I'm Ryan po from Abante Ratio. Tatanong lang po ako ng tanong. Recently lang po sinabi po ni Ombudsman Remulla na mayroon na pong arrest warrant laban kay Senator Bato de la Rosa. But the latest statement po ng DOJ, wala pa po silang natatanggapin. According din po kay DILG Secretary Remulla, John Vic Remulla, na ang natanggap lang daw po ni Ombudsman Remulla ay yung electronic copy, wala pa po original copy. Any statement po from PDP Laban, since si Senator Bato de la Rosa po ay part ng PDP Laban, at sa tingin niyo po ba may paglabag na umano'y ginawa si Ombudsman Remulla sa pagsasapubliko ng arrest warrant? And ano po yung action na ginagawa na po ng PDP Laban? Napaka-gulo na po ng mga napakagulo na po at napaka-halo-halo na po ang mga public pronouncement ng ating mga kinauukulan ukol dyan sa warrant. Hindi natin alam kung totoong may diffusion notice o wala. Sabi po ni Ombudsman Remulla na meron daw siyang copy sa cellphone niya. No? Pwede po natin pahabain ang usapan na to. We can talk about the technicalities of RA 9851. We can talk about the Rome Statute. But at the end of the day, this is a question of sovereignty. Kasarinlan. At ang sa akin po, napakalinaw, ibalik natin ang usapan sa jurisdiction. Walang jurisdiction ng ICC, whether as an international body or kahit hindi sila state, wala silang karapatan. At ang gobyerno natin ay wala rin karapatan mag-extradite from the executive branch without judicial determination. Sundin mo man o hindi ang Rome Statute, walang dahilan na magpadala tayo ng sarili nating nasyonal patungo sa ICC. Kung sundin mo ang Rome Statute, by the way, hindi kami sangayon dyan ha, pero kung sundin mo ang Rome Statute, dadaan ka pa rin sa judicial determination. Kailangan malaman natin kung gumagana ba yung principle of complementarity, kung gumagana ba ang ating mga korte o hindi. Pag hindi natin sinunod, pupunta tayo sa RA 9851 at nakalagay sa Section 17 that it is pursuant to existing extradition laws. Diba? At naglabas ang ating Supreme Court ng mga rules on extradition. Tama? Yung AM number 220329 or some basta, ganyan. At ang nakalagay doon talaga, dadaan pa rin sa judicial determination. Ang problema dito is nagkakaroon na masyado ng legal speak, legalese. Nakakalimutan natin yung spirit of the law. And the spirit is we preserve sovereignty. As much as possible. Ang Pilipinas ay sa Pilipino. No? So yung iba, binabalaktot yung batas para magkadahilan na magkaroon ng kapangyarihan ang executive to unilaterally expel a political rival. Mali. Okay, bago ko pagsalitain ang ating legal luminary, isipin nyo ito ha. Ako marami akong kinagagalitan ngayon na opisyal. I think they are guilty of crimes against humanity. I have been bashed for that. I stand by it. Crimes against humanity is an evolving term. It is no longer a war crime. Okay? It is about the aggregate level of mass harm. Kung gaano kadami. Kasi parang genocide na eh. Pero, kapag tapos ng administrasyon na to, at may kapanig ako na gustong magpadala ng mga kalaban natin sa ICC, hindi ako papayag. Hindi ako naniniwala na halimbawa si Trillanes dapat magpadala sa ICC. Ako hindi. Dito, unless the court stop working. Si Martin Romualdez, si Zaldico, dapat ba ipadala sa ICC? I will not support that until all the legal requirements are met. Na they prove jurisdiction and we prove na hindi gumagana ang mga korte natin. So that warrant for me, it's a distraction. And I think everyone here knows, alam ninyong lahat, na nung pinakulong si Pangulong Duterte, meron kasing issue. Tama? May issue sa budget. May issue doon sa kay Paulo Tantoco, rest in peace. Tama? O ngayon, meron na namang ganitong malaking rally, meron na namang ibang ipahuhuli. So, it's right in front of our faces. So, as a final statement, nananawagan po ako sa mga mabubuting tao pa sa loob ng administrasyon. Maglaban po tayo sa politika, pero wag po natin isuko ang ating common goal of preserving Philippine sovereignty. Yeah, konting dagdag lang. Nasabi na ni Atty. Ginny yung legal premises tungkol sa Rome Statute. Ito yung tratado na nagbuo ng International Criminal Court at naging membro po ang Pilipinas, then eventually nag-withdraw. Gusto ko lang bigyan kayo ng konting impormasyon sa kasaysayan nitong Rome Statute na ito. Matagal po yan na pinag-usapan ng mga bansa hanggang makarating sa atin sa Pilipinas at maraming mga pumapabor na tayo ay maging kalahok o kabahagi ng Rome Statute na ito. At magmula early 2000, pinagdidibatihan na ito at pinag-uusapan. Hindi po basta-basta po yan sa ating Senado na ating i-ratify. Kasi alam nyo naman, ang tratado, bago maging part of the law of the land pursuant to the provision of the Constitution under Article 2, kailangan munang i-ratify po ng Senado. Hindi ma-ratify yan kasi nga, sinasabi ng ating mga magagaling na mga senador na pag tayo ay pumasok sa Rome Statute, that it's a diminution of our sovereignty. Sinusurrender natin yung ating kasarinlan sa ICC.
So ang ginawa po ng the late Senator Miriam Defensor Santiago, naging principal author and sponsor siya that eventually became a law, yung Republic Act 9851. So naging batas po yan, naging local law natin. At lahat ng mga nasasaktang mga instances or crimes or whatever you call it, under the Rome Statute, napaloob po yan sa 9851. Pero kahit na meron na tayong 9851 na local law, hindi pa rin tayo ina-appreciate ng mga dayuhang mga Europeans. Kasi itong Rome Statute nito, produkto po ito ng mga puting mga European countries na sila yung merong tinatawag ng moral ascendancy over the whole world, over the United States, over Russia, that they have the right, the parang tawag nila rito, divine right to impose yung kanilang system of justice all over the world against everybody. Na hindi sumasangayon ng Amerika, hindi sumasangayon ng Russia sa kagustuhan ng mga Western countries na ito. So, ito na naman, merong nagnanais na mga Pilipinong magagaling na abogado na maging member po sila ng International Criminal Court, maging judge po sila sa ICC, maging prosecutor sila sa ICC. And during the time of the Aquino administration ni Noynoy Aquino, doon, I think it was 2013 if I'm not mistaken, bigla na lamang na isigit yung Rome Statute for ratification in 2009 in the Senate. So na-ratify, naging member tayo ng ICC. But eventually, nag-withdraw. So ganun po yung istorya po niyan. Pero ako malinaw sa akin na hindi natin kailangan yung Rome Statute na yan para i-apply natin sa ating mga kababayan na may pananagutan or whatever crimes against humanity, genocide, etc. etc. Pwede naman natin panagutin sila rito sa ating bansa. Kasi may sapat tayong mga batas na umiiral dito. In place naman yung prosecutorial service natin. Andiyan naman yung ating mga korte. Bakit natin kailangan ipagkanulo, ibigay ang ulo ng isang Pilipino sa kamay ng mga dayuhan? No? At itong sinasabi nilang warrant of arrest kay Senator Bato. Ako, I take the word of Ombudsman Boying Rimulya na meron siyang basihan doon sa kanyang sinasabi kung ito man po ay electronic copy or not, na natanggap niya. Siguro he is not so reckless to say na meron akong hawak na kopya ng warrant of arrest. Pinadala sa akin. Hindi ko sasabihin na yung kung wala nga. I don't believe na magsasabi ng ganon ang isang former Secretary of Justice at saka ngayon Ombudsman. At isa sa publiko niya yung information na ito. Ako, I'm going to take that as truth, yung sinabi ni Ombudsman Rimulya. And I'm happy in a way para mabigyan ng advance information ang taong bayan at mapag-usapan din itong issue ito. Kasi konektado pa rin ito doon sa unang nangyari kay Tatay Digong eh. Pag nagkaroon ng tinatawag natin na kidnapping, pagkatawag din palipinahe. No? Ang napapayo ko lang sa mga legal team ni Senator Bato, nag-ausap na rin kami ni Atty. Torion dito the other day. At sinabi ko sa kanya, you expect the worst. They are going to come up with a red notice for sure from the Interpol. It's just a matter of time yan. It's a matter of time. Hindi ba siguro ngayong buwan na ito, baka next month ilabas na yan at ituloy na po siyang dahil. Ang tanong, papayagan ba natin maulit ito? Papayagan ba natin, despite na meron ng bagong extradition rules na nilabas ng Supreme Court in relation to the provision of Republic Act 9851, Section 17, and in accordance with our existing procedure under the rules of court, niliwanag na po yan ng ating Korte Suprema. At masaya rin ako sa naging pahayag ng Executive Secretary Persamin, a former Chief Justice of the Supreme Court, that if and when that warrant of arrest against Senator Bato will be warded to our Department of Foreign Affairs, which is supposed to be the agency that will have first crack on this, na hindi ma-surrender or na-aristuhin ka agad si Senator Bato at tapos iso-surrender sa dahil without the intervention of our courts. Hopefully, sundin po nila ito. Pero, ito lang, ang criticism ko dyan. The timing of coming out with this kind of information and made public when in reality there is no yet official communication and in a hard copy that is delivered by the ICC to the Department of Justice or to the Department of Foreign Affairs, and there is no notice yet by ICC to the Interpol for the issuance of whatever legal notice, red notice or whatever. I think it is done in order again to cover up this burning issue of corruption in flood control para ma-divert na naman yung atensyon ng tao bayan. That is the only thing na nakita kong negative dito. That there is a connection of this information that Senator Bato, who is a leader of PDP Laban, no, somebody who is fighting the corruption in government, in the Senate, that is amounting to curtailing his right as a senator to continue fighting corruption in our government. Yun lang nakikita ko po dyan. So whether or not magkakaroon ng arrest warrant, hintayin na lang natin yan. It's a matter of time. Sabi nga ni Vice President Sara Duterte at Vice Senator Bato, you better be prepared. It's gonna happen anytime soon. Dagdag lang ako bilang ordinaryong mamamayan at hindi abogado. Kasi ako ang pananaw ko, ICC is not, it's a political arm of the West hiding behind a facade of humanitarian advocacy. Kasi tingnan nyo yung nangyari. Wala naman silang ibang kaso. Bakit pinapatagal nila si Tatay Digong doon? Kasi wala silang ibang hawak na kaso. At meron pa silang with the US government. So yung significance nila, they are fighting for it. No? At siguro, maraming aspeto yan. And yung paglabas na itong kay Senator Bato, para madagdagan naman yung kanilang doon. Trabaho at ng relevance. Meron silang silbi. Aside from that, nabasa ko si
Attorney Conti na yung abogado ng kabila, di ba? Yung ano nila na, next na nila warrant of arrest ng ICC ay secret. Napunta na tayo na naman sa secret. Itong ginagawa nila kay Senator Bato, actually is the work of the left. Alam natin ano ang ginawa ni Tatay Digong, ni Senator Bato at ng kanyang security team, kung paano pinulbos ang mga nakakaliwa. Ngayon, itong ginagawa nila dahil they are gaining power, regaining their authority because meron silang budget, nakaupo sila ngayon sa Kongreso. Kaya nila ngayon, kasama pa nila sa September 21 rally ang lahat ng mga nakakaliwa. Kaya itong ginagawa nila, sabi nga ni Carol kanina, timing ng paglabas ng informasyon, upang tayo ay takutin na wag tayong lumabas ngayong November 16 to 18. Even the timing of the case against Gonzaga and other, identified nila doon sa list ko na kinasuhan because inciting to sedition, na hindi naman talaga ito inciting to sedition dahil hindi mali at hindi masama ang manawagan tayo ng accountability. Samahan natin itong mga, sabi ko nga, itong administrasyon na ito parang kumapupla kay Hitler. Kung si Hitler merong Schindler's List, si Bongbong Marcos merong Tulfo List. We take the last question from the gentleman. With the hands up, gentlemen. Yeah. Magandang umaga po sa inyo, Attorney, Madam. Ako po si Enta ng DWTR 96.7 FM at the Prime News TV na, Jackie pa. Pati pala, nakita nyo na, talaga, isla po. Attorney, ako ay naniniwala kayo dyan sa PDP malupot, sapagat wala na akong nagmumura. Sigurado po ako yan. Attorney, kasi sabihin pala kanina, wala akong karapatan yung ICC na dakin itong si Pangulong di ko dapan ni Sir Duterte. Bakit hanggang ngayon, nandun pa rin siya? Bakit, anong ginagawa nyo? Bakit meron bang nakasuhan doon sa nagdalaw sa kanya? Bakit di mo nahuhuli? Wala akong napalitan na rin. Samantala pagka-ordinaryo, suspect na, nakukulong na agad. Ito, Presidente Julio Pinadala doon, sinabi ko, kidnapping, bakit wala akong napapalitan, nakukulong? Kailan mo sila magkulong? Sir. Sir Ed, sino po ba yung ombudsman ngayon? Ito, alam mo, sigurado mo, sige po, mo yun. Dadali, wala kang alaman niya. Nasagot mo na yung tanong mo. Di ba? Tapos na yung tanong eh. Kasi kanina ka ba magpapile? Saan po bang tayong korte nagpapile kapag ito ginagawa ng mga matatas na posisyon sa lipunan? Sa ombudsman, hindi po ba? Nagfile po ang aming side ng kidnapping. In fact, it was Baste Duterte who was the petitioner at ang legal representation ay sila Attorney Torion, na aking partner sa law firm. Tama? Napile po. Na-archive din po. So, hindi po kami pwedeng pagsabihan. Alam ko po yung tanong nyo ay wala namang alim. No? Pero hindi naman po pwedeng sa amin pa isisi yung inaction ng government. Dahil kami po ay galaw ng galaw. Reklamo po kami na reklamo through the proper legal processes. Sa katotohanan po niyan, nung budget pa lang, bago pa na kidnapping, nag-file na kami ng falsification of legislative documents. Dahil po yung mga dokumento, blanco, nagkaroon ng laman, 241 billion from zero. Falsification. Archive. Nag-file kami ng kidnapping. Petitioner. Mayor Baste. Archive. Tama? O, anong gagawin natin? Yun po, kaya nga po, ang tao ay nagre-resort sa kalsada. Because this is the last resort that is still legal. Attorney, di ba meron tayong batas ang kapangyarihan ng tao? Ba't di natin gamitin yung people's arrest? Kaya nga patay nandito dahil sa November 16, ina-announce natin yung people power na gagawin natin. Tayo po ay mananawagan. Dahil po, ginawa na nga natin ang lahat. Yun po ang totoo, ginawa na natin ang lahat. We did everything to the proper legal mechanisms. At wala pa rin nangyayari. Sa kamatalan ko po, taus-puso yung tanong ninyo. Alam ko po na ito yung hinihintay ninyong sagot. Sinasagot ko po, nililinaw ko po sa lahat na nakikinig. Ginawa po namin ang lahat para pauwiin si Pangulong Duterte. Pero wala po tayong magagawa because fate accomplished. Nagawa na eh. Nadala na siya doon. Wala na sa saklaw ng Pilipinas. Kaya nga bago nun, ginawa din nila Atty. Torion ng lahat para pigilan. Si Atty. Lampino nga eh, naakusahan pa na nagbibigay ng maling impormasyon. Kasi nga, di ba, mayroon ng balita na lalabas na yung TRO. Biglang ewan ko na kung ano nangyari. Nagkamali-mali ang mga chinismis sa amin. Lahat naman kami desperado na magkaroon ng TRO dahil mahal natin si Pangulong Duterte. Hindi lumabas yung TRO. Pero, we tried. We tried. Nasa frontline si Atty. Lampino, nandun siya. Naghihintay sila ng TRO, walang dumating. Tama? We did everything that we could do. This is our last act. And it is still legal. Before natin nais lamang namin i-introduce at pagpuin dito dakapihan sa PDP Director, si Education Committee Chairperson Catherine Belmonte. At syempre bilang Pilipino, kasama po ng lahat ng mga nag-participate dito today, especially yung mga media, vloggers, malaking bagay po para sa mga maliliit na tinig na pagsama-samahin natin this time because this fight is not fight. Ang ating pong ginagawa ay yan ang Pilipino. Kaya ako, dito po sa akin pong ang bawat tinig ay mahalaga. Bakit po tinig? When you say tinig, it's parang maliit na boses na hindi nadidinig. Ngunit, pag bawat tinig ay binigyan mo ng pagpapahalaga, ibig sabihin, ipapakinggan, uupuan, hihimayin, babalitaktakan natin yan, upang ang tinig ay
Sa tulong po niya, ano po ang mga bagay na malaki, ang mga magiging kaganapan sa ating pong bansa is magiging malaki. Sapagkat this is not fight of anybody na parang individual. Kundi ito po ay fight ang Pilipino upang manindigan ang bawat isa para sa katotohanan, ngunit nakalatag ng katotohanan, ano po ba ang kailangan natin kailangan po natin this time ng isang bagay na mas malinaw. Kasi habang kinakalkal natin, tinatanong natin, at habang dumadami yung mga participants nila o kinatawan sa kwentong barbero, lalong lumalabo. Saan ka nakakita? Nandyan na lahat nakalatag, witness, kung saan naganap, yung mga material na ginamit, may larawan, date, may mga taong involved, umamin, pero ano nangyari? Bigla mong ibabato sa ibang lugar? Let's take issue. Kahit isa lang munang issue. One at a time. Nandyan na ang malinaw na katiyakan ito na ang nangyari, may witness. In fact, ang dami na pong nagpapakamatay at namamatay. Pero lagi ko pong sinasabi at uulit-ulitin ko, kahit po kami nababash, ang Pilipino ay hindi po ututo. Sabi nila, anong hindi ututo? Binoto nyo nga. Hindi po. Tayo naman po ay mapagpatawad. Lahat po ng tao ay nagkakamali. Pero sabi nga nila, bilang isang leader, dapat iporma mo, we can forgive you kahit 1,000, 1,000,000 mali. But make sure na yung maling yun ay iba't ibang klaseng mali. Because pag paulit-ulit yung isang maling yun, ano pong tawag doon? It's a sign of capital S. Kayo na po magsabi kung ano po yung S. Pakilakas po. Say it loud. Di po ba? Opo. At saka sa inyong lahat po dito, alam naman po ninyo ang partidong PDP, napakasimple lang po. Wala po kaming maraming resources. Nagtataka po kami, bakit ang daming nadadamay? At we are talking about millions of peso, mga financer. Ano yun, para ilihis ulit ang usapin? O hindi pa pwede tayo magtulungan, magkapit-bisig kahit walang pera para kumilos at manindigan sa tama para sa ating bansa at sa ating mga kababayan magpahanggang ngayon nakalulod pa rin sa tubig. Tapos you will deny yung usaping flood control. My God, we're talking about trillions, billions of peso. Pagkatapos yung flood control, flood lang meron, nawala yung control. Siguro, because of that, tayo yung mga Pilipino, nawawala na yung control natin dahil wala na sa hulog yung mga sinasabi nilang dahilan. Maawa tayo sa ating mga susunod na henerasyon. Kung ipamamana pa natin yung paikot-ikot na nakakahilong dahilan na hindi natin makuha yung tunay na dapat gawin para maiangat ulit yung mga nawawala dito sa ating bansa. Sabi nga nila, ang usapin natin kanina is all about flood control, right? Kung saan may baha, doon may corrupt. Kaya ako, may mga lugar sa kaya Luzon, may baha. Pero, harang-hanga tayo sa mga kitawan at mga nakaupo doon, puring-puri natin. Yan pala. Kaya pala baha. At alaman ko rin na kapag kunwari, may mga ganyang mga problema, iyan po ay naiditiga pala para budgetan at gawa ng lunas at solusyon. Pero wala akong nakitang solusyon. Saan ka nakakita isang bayan sa Bulacan? Never nilang na-experience na sumakay ng tricycle at jeep, kundi umuwi sila sa kanilang tahanan na bangka ang sasakyan. Bangka! Ayoko po sabihin kung anong bayan. Alam niyo po yan. Pero lahat yung mga namuno doon, pinupuri natin ng paulit-ulit. Akala natin matino. So marami na nangamatay at nagbigti at nagpakamatay at mamamatay pa at magpapakamatay pa sa maling akala. So tayo pong mga kinatawan ng media, shout it out, help us. We're not begging you to do it. You do it as Filipino. Okay po ba? Maraming salamat po at magandang araw po sa inyong lahat. Thank you po. Okay, we will give the panelists their final words para to give way sa mga TV naman natin na gusto mga kumuha ng soundbite mamaya to each panelist. Closing statement. KGP. Dalawa po ang nais kong kausapin sa aking mga panghuling salita. Una, kausapin po natin ng taong bayan. Madalas nyo nang naririnig ito, sana dinggin nyo ulit. Huwag po natin isipin ang kulay pagdating sa November 16 to 18. Huwag po natin isipin ang kulay. Pumunta po tayo doon dahil lahat po tayo gusto nating maituro kung sino talaga ang kailangan managot sa nangyayari sa ating bayan. But this is not about retribution only. This is about reform. So yung November 16 po ay para po ma-reforma natin ang ating pamahalaan. Ang pangalawa ko pong nais kausapin ay yung mga kalaban natin. Kasi po meron po tayong mga kalaban na mga mabubuting tao din. Pero sila po, sa aking totoong palagay, ay may maling akala. At ang kanilang maling akala ay political lang itong ginagawa natin. Hindi po. Bagamat marami sa atin ay politiko, this is not a political exercise. Para sa bayan po ito. Dahil napakalinaw na po at kayo na rin nakita sa mga nakaraang balita na talagang ang ating gobyerno ay unti-unti na pong nagsiself-destruct. At ang biktima ay hindi ang gobyerno kundi ang taong bayan. Kaya ang panawagan po namin sa taong bayan na nag-iisip pa, na nagdadasal pa. Pumunta po kayo sa November 16 para po mag-petition sa ating gobyerno for redress of grievances para po tingin ang ating magkaisang tinig na ang gobyerno
ay kailangang mag-ayos na para matigil na po ang pagdurusa ng taong bayan. You are the perpetrators but we are the victims. Yun ang problema eh. Kaya kami po ay nananawagan, una, sa pamahalaan, huwag nyo na po kami isipan ng masama. Hindi po kami inciting, we are inspiring. At sa ating mga kalaban naman na taong bayan, maniwala po kayo, hindi political ang November 16, hindi partisan. It is about reform and the salvation of our country. Yeah. So, panghuling pangungkutap, masabi ko lang na maliban dito sa malawakang issue ng corruption na affecting our national interests, this is one of the two biggest security threat sa ating bansa. I consider this, itong corruption na nangyayari ngayon, is a national security threat of our country na kailangan pagtuunan talaga seryosohin ng pamahalaan. Ang pangalawa, na security threat, ito pa rin NDF, CPP, NPA, na sila pa rin ang hindi dyan nakikipag sa ating mga militar at mga pulis na ang dami-dami pa rin mga mamatay na mga membro ng militar at mga pulis. Bakit hindi ito napagtutuunan ng pansin ng gobyerno? At hindi po nila binibigyan ng kahalagan to. Sa katunayan nga napapansin natin, itong grupo ng mga teroristang ito ay nakipag-alyado na, kakampi na ng mga nasa pamahalaan. Para mapagtakpan itong korupsyon at sisihin pa rin ang mga Duterte. Sisihin pa rin mga kalyado ng mga Duterte na katulad ni Pato, Senator Pato na gusto-gusto na may warrant of arrest at madala na rin doon sa ICC sa Daig. At hindi lamang si Senator Pato dyan, gusto nilang maisama pa rin dyan si Senator Bongo at pati na Vice President Sara para matanggal yung mga Duterte sa larangan po ng politika dito sa ating bansa. So yan po yung dalawang malaking national security threat sa atin. Yung corruption, massive graft and corruption in government at itong flood control ay isa lamang po ito sa mga nakasinding kandila ng corruption sa ating bansa. Marami pa pong mga issues ng corruption dyan na pinagtatakpan. At pangalawa, ulitin ko, itong internal security problem na gawa po ng CPP into NDF na nagiging na ito. Para pang isang institution na ba? Kaya for more than 60 years na ba? The longest running security problem in the whole world. Itong nangyayari sa ating bansa na para bang ang taong bayan ay baliwala na sa kanila itong ginagawang pagpapahirap ng CPP into NDF. Yung gusto ko laging ipahayag sa ating mga kababayan. Maliban po dyan, may mga iba pa po tayo mga problemang nabanggit ni Captain tungkol sa ekonomiya, etc. Siguro sa susunod na pag-uusap natin sa PDP, katiyan sa PDP, palakayin naman natin itong issue ng geopolitics, ng itong global economy, etc. Kung saan naman po yung posisyon ng PDP laban tungkol po dito sa masalibuot na usapin sa geopolitics. Maraming salamat at mabuhay po kayo mga kabaka. Ay, ang sambayan ng Pilipino. Ayan, maraming salamat sa pagsama sa atin sa umagang ito. And syempre, dahil nabanggit nga natin si Attorney Conte na ang lahat ng ito, actually, ang ending nito is about the terrorism and the communism in the Philippines. At syempre, meron tayong photo ni Attorney Conte na nakasuot ng pin ng NDF o ng National Democratic Front in the Netherlands. Isa sa mga, sa mga pagpupulong doon. So kasama ni John Masison, si Conte, at itong ginagawa nila laban kay Duterte at laban kay Bato, Rosa, at sa lahat ng mga kalado, ito lamang po ay patunay na ang mga nakakaliwang grupo ay gusto nilang maghari sa Pilipinas at ito hindi natin tatawagan because we are a country of peace-loving people, we are a country of patriots at kailangan sa November 16 to 18 ilabas natin ang ating nationalismo. Hindi tayo maaaring magpapasutil sa mga makakaliwang grupo na ang tanging hangarin nila ay akuin ang ating gobyerno. So beware of Attorney Conte dahil yan ng terorista, di ba? Patunay na yung pagsuot ng pin ng NDF o ng National Democratic Front. At para naman sa ating ICC, direktahan yan. Siya nagtag sa sarili niya kasi siya lang nagsuot ng pin. Ayan na, pakipasa yung picture. Pasa namin sa inyo lahat para makita ninyo na si Conte ay ababadang magtatago sa mukha ng pagiging terorista. Ayan po. So, thank you very much. Again, we are inviting everyone. Pilipino ka, manindigan ka laban sa korupsyon, lumabas ka sa bahay ko, magsama-sama tayo November 16 to 18. Ayan. Sa huling panalita, siyempre, ng ating kapihan director. Maraming salamat po muli sa po ng aming mga kasamahan sa Partido Demokratiko Pilipino or PDP. Alam niyo, malaking tulong po yung ginagawa ninyo. Malaki po ang partisipasyon nyo, hindi lang bilang media. Ngunit, alam ko, manggagaling din po sa inyo yung mga tinig para maging boses. So help us, support us, and thank you for coming. And see you again next kapihan sa PDP. Maraming salamat po sa inyo lahat.